A day in my life ng isang lumaki sa hirap sa Pilipinas pero ngayon sosyalirang hilaw dito sa Canada. Tinitira niyo talaga ang mga pananamit at galawan ko ha, pero di niyo pinapansin ang mga walay ko na jokes. At dinidedman niyo lang ang mga life advice ko na hindi nakaka-inspire. Pagdatingan natin dito sa Montreal ay tinapon ko lang ang mga gamit ko sa motel dahil dumiretso na agad tayo gumala. Kailangan natin sulitin ang bawat oras, araw dahil minsan lang to at ang totoo ay araw-araw tayong nasa trabaho. At pinakauna nga nating pinuntahan agad ay itong Old Montreal. At ngayon, samahan niyo akong maglakad-lakad habang tinitingnan natin itong kanilang mga architectural design. Syempre, kailangan nating lumakad dahil parang ang pangit naman kung gumapang, diba? Ha, walay. At kahit gloomy nga ang panahon, lumalabas pa rin ang ganda ng lugar. At habang nag-i-explore tayo dito, feeling ko nasa Europe ako. Pero hindi pa ako nakapunta ng Europe ha, kaya feeling ko lang. At ang daming ang feelings na mararamdaman mo dito, kaya feeling ko rin parang Pasko. At saktong-sakto nga tong damit at ang kapal ng makeup ko pwede na pangdagdag sa kanilang Christmas deco. At lalo na ngayong maulan, mas lalo mong mararamdaman na pinagpilitan mo lang ang sarili mo sa taong ayaw naman sa'yo. Ay sorry, mali, lumiko. Patawarin niyo ako, balik tayo sa lugar. Dito nga sa ibang bansa ay hindi ka pinapakialaman ng mga tao at wala masyadong mga marites at chismosa. Kaya ang swerte ko nga dahil meron akong nahanap na kachismisan dito pero parang hindi naman nagsasalita at naninigas na. At ito namang aso, pagipot, hindi ako pinapansin para tuloy ako ditong ng harana na walang pag-asa. Ayaw niya daw sa Filipina na mukhang clown sa kapal ng makeup. Unang araw ko pa nga lang dito sa Montreal pero feeling ko ang galing ko ng mag-French. Malapit lang pala ang French na word sa Bisaya. Like merci, merisi, saba, saba diha. Ito din ang mga numbers nila. O, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ang number 10 nila ay Diz, tapos sa Bisaya ay Jis, then 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Hala sige, ipagpilitan mo pa. Kahit may saltik ako, totoo yung mga sinasabi ko sa numbers ha. Ang Bisaya ng numbers ay 11, 12, 13. Pero alam niyo ba, sabi ng friend ko dito sa Canada na Spanish at French, pareho sila marunong magsalita ng Spanish at French na word dahil sabi nila, malapit lang daw ang Spanish na word sa French word. Kaya kahit iba yung lahi nila, marunong sila magsalita sa dalawang lingwahe. At kung napansin nga ninyo, pag ang French speaking nagsalita ng English tapos meron din silang accent sa lingwahe nila, sinasabihan na ang cute, ina-admire natin. Marami din sa kanila ang napopronounce ang English words na matigas. Pero kasi successful yung background nila or kung saan sila nanggaling. Ang ganda kasi ng culture nila at lalong-lalo na ang kanilang quality of life. Ang ganda no, minamahal nila ang kultura na pinanggalingan nila. Sa ating mga Pinoy kasi hindi tayo ganyan. Pag merong mali sa English, mali ang pronunciation, mali ang Graham. Tapos pag merong Pinoy na nag-i-English tapos nakukuha niya pa rin ang Pinoy na accent, pinagtatawanan at binabash yun ng karamihan. Tapos ang nakakatawa pa, itong mga nambabash at nangdadaw ng iba ay hindi din magaling. Nangungurek sila, mali-mali pa. Parang patibayan na lang talaga ng loob kung sino yung masama. Kaya wag mo talagang hayaan na madim ang light mo dahil dinadown ka ng masamang tao. So yun lang, bye!